tama po ba ang pumatay? Kahit alam nyo na ito ay tinatawag sa batas. Ako hindi po abogado po. Tinatawag sa batas na in flagrante delicto o in the act of committing a crime. Oho. Ngayon, I have proven that, sir. Kung po yan, susundin po natin, wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery, they are about to stone them. Stone her. Babatuhin na po. O nilapit po nila kay Kristo at sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Ngayon, naiwan po doon yung babae that was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, where are your accusers? Ang sabi po ng babae, none, Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon, Mr. Chair, Mr. President? Hindi na ako papatay, sir. Retired na ako eh. No more, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako, sir. Ayaw ko na. Anyway, ganito po yun. Ang sabi po nyo, ganito na lang, sir. Batas lang po ako. Yun ang sabi nyo. Prosecutor kayo eh. Kanina sinabi niyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano mo, sir, kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man, sir, tulungan Pero, mo na lang ako. Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Pagdasal, well, of course, you have a dual, pagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan. bago niyo po sabihin yan, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po dasal na Ama namin, hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Salamat, Tulad sir. ng aking nabanggit sa inyo kanina, coming from the heart. Opo, ngayon. Sinabi po ninyo rito, mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop. Itong mga drug lords na ito, o mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi nyo kanina pa na pumatay kayo ng tao? Sana pinakulong lamang po ninyo. Ano po, Mr. Chair? The records of the police will bear me out. Few instances, sir, pero karamihan yan, may hawak talaga ng nang i-confront ko yung mga yan, sila, with the police, of course, kasama ko. Okay, yung sinabi ng kidnapper. So, 3 of them, nasasakyan sila, sir, may carbine. Ako naman, ang hawak ko 45. Yung dalawang pulis na, 3 lang kami. They kidnap a girl
alam ng ito, kinidnap nila, dinala nila sa Cotabato for 1 month, detained her, and repeatedly raped her, 7 of them, and finally went back to Davao City. Tapos sinauli nila yung naghingi sila ng ransom money. Opo. Umakyat sila sa bahay, sir, kumain. Totoo ito, it's on record. Kumain pa sila sa bahay ng babae bago pala akong mayor nito. Tapos, pagbaba nila, dala-dala nila yung ransom money. Nandoon na ako sa labas. So, pag ano, hindi ko na sila sinita. Hindi na rin, yun. Diretso. May kasama kayong pulis. Kapag kasama ko polis, pero yung usually dalawa lang yun, sir, yung Mr. Chair, naintindihan ko po yun. Siguro, kahit ako, baka gawin ko yun eh. Pero ito po, kasi ayon po sa batas, Mr. Chair. Sinita mo, bubunot talaga yan. Ayon po sa batas, Mr. Chair, kayo po nakakaalam ng batas. Meron po bang authority ang isang public official na bumaril? O yung pong pulis lamang ang dapat bumaril? Anybody, any person who is a victim, pulled up ka, may baril ka, lumaban ka, ito po sa self-defense. Any person has the right to defend Himself. his physical being, and his property. Pero ito pong kwento nyo kanina, Mr. Chair, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo eh. Hindi naman kayo ang ni-rape eh. Oo, ito po ito. Binaril nyo bigla. Binaril nyo bigla sapagkat alam nyo gumagawa ng krimen. Naunawaan ko po yun. Kahit ako, baka gawin ko eh. Pero ang gusto ko lang po malaman, ayon sa batas, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Meron po ba kayong karapatang bumaril sa isang kriminal na hindi naman kayo ang target, kundi iba? Kung walang nakatingin, sir, barilin mo na. At ako nang mismo I will appear as your defense counsel. Ito po. Marunong ako dyan, sir. Ito Tagal po akong ba, fiscal. Mr. Chair, hyperbole pa po to. Sinabi po nyo nung kayo ay mayor ng Davao, that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble. Sabi nyo. Yeah. Talagang naghahanap kayo ng enkwentro. Para makapatay. Yun po ba yun? Hindi sa inosente, sir. Oo. Mga kriminal, bakit ang magawak? Mayor ka, dapat maghanap ka Hindi ng po away. hindi po to hyperbole. Totoo po ito. Kasi looking for trouble eh. Kayo po ay nagbabike looking for trouble. Yes, sir. Oo. Mukhang mali po yata yung ganong salitang looking for trouble, di ba? Siguro mas maganda kung looking for criminals. Tama ho ba? Looking for criminals. Yun ang mas maganda salita. Para Di ba? magamit ko yung baril ko, sir. Alam nyo, Mr. Chair, Mr. President, hindi po ako masyadong pushy sa mga tanong ko. Sapagkat malaki pa rin po ang paggalang ko sa inyo. Salamat, sir. Totoo po yun. Oo. Pero ito tingnan nyo, Mr. Chair, Mr. President, ang sabi po ninyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Sabi nyo kanina, di ba? I would never allow innocent Filipinos to be killed. But then, you said at one time, Hitler massacred 3 million Jews. Let me correct you, Mr. President. Hitler massacred 6 million Jews. Ayan. I stand corrected, sir. There are 3 million, sabi nyo, there are 3 million drug addicts. Hindi po drug lords, Hindi po drug pushers. Drug addicts, there are. I'd be happy to slaughter them. Drug addicts, Mr. Chair, Mr. President.
Pwede nyo pang sabihin sa akin ngayon, ha? Nung sinabi nyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Siguro gusto nyo palitan po ito ng drug lords and drug pushers. Yes, sir. Pakipalitan po nyo ngayon. Drug lords and Ayun drug po. pushers. Sir. Therefore, nagkamali po kayo nung sinabi nyo drug addict. Tama ka, sir. Salamat I po. stand corrected. Salamat po sa inyong pagtanggap po dito. Kasi gusto ko pong malaman ang inyo pong pananaw po dito eh. Oo, sir. Opo. Tama Ayan. ka, sir. Tama ka, sir. Ayan. Ngayon, ito po. During the Senate hearing, last 28 October 2024, inadmit nyo rin po giving orders to kill criminals. Ito po ang sabi nyo, I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko. Pero wag naman yung mga pulis, kawawa naman sir. Meron akong death squad pero hindi ang mga pulis. Sila din yung mga gangster. Yung isang gangster uutusan ko. Patayin mo yan. Pag hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ngayon, ito po ang tanong. Sabi nyo, galit kayo sa kriminal. Hindi po ba? Ba't kayo gumagamit ng gangster? Hindi po ba criminal din yung gangster? Yes, sir. Pagkatapos niya patayin yung gangster, patayin ko siya. Patayin nyo rin. Ganun po. Oo. Dapat po, pumatay muna siya bago nyo patayin. Tapos kung utosang patayin, patayin ko siya. Nasa batas po ba yon? Patas lang. Nasa batas po ba yon? Wala. Ikaw ay prosecutor, nasa batas po ba yon? Wala. So therefore, bilang prosecutor, hindi nyo ginagawa ang sabi ng Hindi. batas. When I was mayor, Tutor po ako in toto. Talagang I am bound by the law. Yes. When I was mayor, I was trying to maintain law and order. But Mr. Chair, Mr. President, when you became mayor, you are no longer a prosecutor. You are now a public official, Mr. President. And therefore, you must uphold the law of the land. Because we do not have a personal policy here. Our policy is a lawful policy. We must always, naniniwala po kayo dyan, correct me if I'm wrong, we must always uphold the Constitution. Hindi po ba? yes, sir. Ayan. Alam mo, ano pong pagkakaiba nyo si Vigilantes, for example? Ano pong pagkakaiba nyo si Vigilante? Na pumapatay po ng drug addict na nanlalaban din. Well, Ayan, sir, sige po, pakipaliwanag po sa amin. may classification niya, sir. Hindi ka basta-basta pumatay ng drug addict. Yes, You killed drug lords. yes, yes. And the